Sumatin po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat po ng ating mga bisita na kasama po natin sa ating pong pagkakatipon. Muli po, niloob po ng Diyos na tayo po'y muling magkaroon po ng pagkakataon na magkasama-sama upang ating maipagpatuloy ang ating ginagawang paglilingkod, ang pag-aaral po ng mga salita ng Diyos sa Biblia. Isang bagay po na dapat natin na palaging ipagpasalamat sa Diyos. Ang Diyos po, mga kapatid, ang dapat nating tanawan ng utang na loob sa lahat ng kanyang kabutihan. Ang isang paraan po ng pagpapasalamat sa Diyos, maipakilala po natin na tayo po'y kumikilala ng utang na loob sa Diyos, walang iba kundi po ang sinasabi po sa Biblia. Yan po'y nakasulat po sa Aklat ng Awit, sa 92:1, ganito po ang ating mababasa. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Sa Biblia po, mga kapatid, may binabanggit na isang mabuting bagay na ating magagawa para sa Panginoon. Ano po iyon? Yung tayo po'y magpasalamat sa Panginoon, tayo po'y umawi ng mga pagpuri sa Kanyang pangalan. Kaya, ang pag-awit sa Diyos, mga kapatid, yan po, isang paraan para natin maipakilala ang ating pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Sa Biblia, ang dapat nating awitan, mga kapatid, ang dapat po nating alayan ng mga pagpuri, ng mga awit, sino po? Ang Panginoong Diyos. Huwag natin kakalimutan yan, mga kapatid. Sa Diyos tayo dapat umawi, mag-alay ng mga papuring awitin, mga kapatid. Sa Diyos, hindi ho sa tao. Kasi, dun po sa ating dating pinanggalingan, iba na ho nangyayari, mga kapatid eh. Sa halip na ang Diyos ang awitan, umaawit na po para sa tao. Ang inaawitan na yung sugo nila. Meron po silang mga awit na iniuukol para sa kanilang sugo doon. Ngayon, baka po sabihin na tayo naninira, kayo po ang saksi, kayo pong mga dati rin pong kasama doon na kasama ko po ngayon dito. Hindi ba meron po silang mga awit doon na yun ay patungkol sa sugo? Meron po ba o wala? Meron. Hindi lang po ako mga awit kaya hindi ko masyadong maalala yung awit Basta ang meron doon, sinugo ng Diyos upang mangaral, di ba? Tapos sa bandang huli, kaya't salamat sa iyo sa pag-iingat niya sa iyo. Diba? Kaya't salamat sa Diyos sa pag-iingat niya sa iyo. Salamat sa Diyos sa isang katulad mo. Tama ba yun, mga kapatid? Ganun po ang awit para sa sugo. Sa Biblia, mga kapatid, ang nakasulat, sino ang dapat awitan? Diyos. Kasama pa ko ba'y sugo doon? Yeah. Yan ang dapat napansin ng ating mga dating kasamahan. Wala sa Biblia na yung sugo, kailangan pang awitan. Abay ako po'y nagimbal, mga kapatid, na aking nasaksihan na meron pong video doon po sa Facebook ni Ulysses. May nakalagay po sa video yung kanyang kinikilalang sugo. Nandun po yung mga litrato na yun nangangaral. Tapos meron pang mga pasakalye na
kahit hindi niya tayo kamag-anak, hindi niya tayo kadugo o kaano-ano, nagsakripisyo, nag-alay ng kanyang kaligayahan para sa ating kaligtasan. Sabi ko, aba, ang nagsakripisyo na pala ngayon, hindi na si Kristo, kundi yung sugo na nila. No, tapos, ang inaawitan na nila, kasi ang background na music paano kita mapapasalamatan? Ang version po yata Sarah Geronimo pa. Umaawit. Sabi, nung yun po makita ko, ako'y kumabog ang dibdib ko. Sabi, yung video, ang mga nandoon, ang litrato, yung kanilang sugo. Tapos, ang umaawit, ang inaawit, paano kita mapasasalamatan? Sapat na ba ang mahalin lang kita magpakailan pa man? Ano? Yung mga kapatid, nung makita ko, nagkomento ko, kinomentuhan ko kaagad yung nakapost na video. Ganyan na pala si inyo. Hindi na pala si Kristo nagsakripisyo dyan, kundi yung sugo ninyo. At ang inaawitan nyo dyan, hindi na ang Diyos, kundi na ang tao. Kayo pala kako, makatao na, hindi na kayo makadiyos. Sabi, walang isang oras pinulot yung video Inalis mo yung video na yun Mismo po yung Ulysses nawala sa Facebook Paano yan? Maatos na ba kayo talaga? Yan ang problema. Yan ang problema ninyo. Kayo may problema, ako wala. Diba? Kung kayo ngayon, meron ng katapat. No? Na ang inyong mga ginagawa, ang inyong mga aral, kaya ng tutulan, yan na lang ang ginagawa. Pagka magigipit, atras, ay di ba nagipit na talaga ro sa history, sa kasaysayan ng Iglesia ng Diyos. Como, nakita nila, napalpak naman talaga yung hula ng Zacarias 13:8-9 na 3 bahagi daw nang mamatay si kapatid na Nicolas Antipoda Perez. Kumpleto ang pangalan. Siya po ang nagpasimula na maipangaral ang Iglesia ng Diyos sa Pilipinas, mga 1930s pa. Ngayon, may claim po yung ating dating tagapagturo sa ating dating samahang pinanggalingan na nang mamatay daw ang kapatid na Perez, mayroong 3 grupo na lumitaw. Nagka-3 bahagi daw sila. Nung akin pong pag-aralang mabuti, hindi pala nahati sa 3, kundi sa 2 lang. Hindi ho kasama yung Menong Hison dahil yun matagal ng tiwalag. Sa panahon pa ni kapatid na Perez, buhay pa siya. Kung ho nakita na nung ating dating tagapagturo na talagang ipit na siya doon sa ganung argumento na yung kasaysayan na sinasabi niya, lihim sa Biblia, atras na rin sila mga kapatid Ano ginawa? Ang kasaysayan ng iglesia na ating pinanggalingan, inuumpisahan na po ngayon sa 1980. Wala na ho yung panahon ng kapatid na Perez. Yung ating mga dating kasamahan, balikan niyo po kasaysayan. Bakit ho nagbago ang kasaysayan ng ating dating pinanggalingan? Kasi nga ho, alam nila na ipit na sila sa usapan. Wala na ho silang pupuntahan Ngayon may nadagdag pa po na nawala na rin. Nung nakaraan hong linggo, inabit ko yung sundalo ni San Miguel, siyang general namin. Sa aming pakikipaka, siya'y nangunguna. Hindi kami mabibigo sa tulong ni Kristo Arkanghel. Yun po ang patunay ng paniniwala po sa ating dating pinanggalingan, si Kristo at si Miguel Arkanghel, iisa lang. Abang ngayon mga kapatid, hinahanap po namin yung abit na yun, wala na. Wala na, hindi na makita. Bakit po mga nawawala na? Para walang ebidensya. Yan ang kadayaan.
ating mga dating kasamahan. Talagang kung sila po alam nila na sila wala nang masusulingan. No, sila'y gipit na, sila'y napapahiya na. Sa usapang Biblia, ang ginagawa ay yung mga ganyan na lang, paatras, paiwas. Aba mga kapatid, yung ating paksa nung nakaraang linggo, di napakinggan nila. Ang hamon sa akin kung talagang matapang ka, pumunta ka sa mga Bible expert, doon ka magtanong. Ano ba naman yan? Mabugbog ka. Sabi ko nga, ako naman hindi naman ipinanganak nung isang araw. Matagal na panahon na ako'y nandyan. Yung nag-aanyaya sa akin, yung nakita ng aking mata, hindi pa nakita ng mata niya. Di ba mga kapatid? Opo. O baka ikwento ko sa inyo kung di nyo lang alam isang pasalamat. No, pasalamat, Araneta Coliseum. Habang nagpapasalamat sa Araneta, may binubugbog sa isang kwarto. Oh, naku naman. Ay, nako. Mahirap lang ho na na yung mga alam ko na mga personal, yun ang aking idaldal kasi hindi ko karakter yan. Bagamat ako po'y maraming alam na mga bagay-bagay. No, meron akong alam nung makaawa yung kanyang tiyuhin sa gigil ang binarili, gulong ng kanyang tiyuhin Oh. Kilala ko kung sino yung bumaril nung gulong ng tiyuhin Pero ayaw kong sabihin yan. Sinabi ko ba? Hindi po. Wala akong sinasabi Di ba mga kapatid? May sinasabi sila sa akin, ako raw nanak ako rin ng hampas. No? May alam ako Subo. Ilang gitara yung winasa sa ulo nung... Yun ba ang gusto niyo pag-usapan natin? Yung mga ganon. No? Hindi ko kasi karakter ang idaldal, yung mga ganyang usapan. Ako ang gusto kong pag-usapan, aral. Diba ang sinasabi natin, patunayan ninyo ang aral nyo tama. Patutunayan kung mali. Diba? Patunayan ninyo na wala pang tao sa langit, patutunayan kung meron na. Diba? Yan ang ating hamon, pero tayo naghihintay ng kanilang pagtugon, ng kanilang pagsagot, dinadaan po tayo sa dead Hindi na po tutugon na. Hindi na po tayo pinapansin, ayaw lang umibo, at kapag sila po'y magigipit na, ang ginagawa, umaatras na lang. Di ba mga kapatid? O kaya halimbawa, hahamunin tayo, yung sinasabi mong video na nandun yung sugo namin at yun ang aming inaalay ng awit, ilitaw mo. Wala akong maililitaw. Bakit? Nung komento ako, atras ka agad Nawala na. Pati sa Facebook nawala. Ganon sila, mga kapatid. Ganon ang alam na pakikipaglaban na. Ang gagawin sa iyo pagka ikaw nasa lubong sa isang lugar, natsempohan ka, kukunan ka ng cellphone, ng video. Gagawan ka ng istorya. Pakiusap ko sa inyo, pag ako nakita niyo sa ibang lugar, sasabihan niyo ko na nakakapagsuklay man lang. Mga kasamahan ganyan ako ka-respirado mga kapatid kukunan ka ng video, walang permiso. Hindi man lang magsasabi, kukunan kita ng video, kukunan ka, hindi ka nakaayos. That's unfair. Di ba mga kapatid? Bakit ganyan na ang laban na alam ninyo? Bakit? Yung bang inyong mga puno, talagang kayo pinababayaan na. Ayaw na ba talagang makipag-usap ng katwiranan sa Biblia? At yan na ang pinupuntahan ninyo? Nagtatanong lang naman. Ayaw na. Diba? Nagtatanong lang naman. Nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya? Hindi lang alam mga ganyang diyan magagaling. Sugo ang alam mag-pulse. Umindak. Talaga. Ako mga kapatid, hindi ko kayang gawin yung mga gano'n. Ginagawa ko ba? Ay, naku naman.
Yan ang problema ng ating mga dating kasamahan at problema po ng ating dating tagapagturo. Bakit mga kapatid? Kasi nakikita natin na sila, nung tayo nandun pa, ang turo maayos-ayos pa eh. No, pero nung tayo po'y umalis na, ano na po ginawa ng ating dating tagapagturo? Nagturo na po ng mga aral na wala na po sa Biblia. Mga aral na hindi na po kasang-ayon ng mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Biblia, yun po ang kahulugan ng salitang palalo. Palalo sa Biblia, yung nagtuturo ng aral na salungat sa mga aral ng Panginoong Hesukristo. Yun po yung sinasabi sa unang Timoteo sa 3 hanggang 4. Si Satanas po mga kapatid, kaya po siya naging masama. Dati kasi hindi naman eh. Dati siya po kerubin. Sa ibang salin nga po ng Biblia, tinatawag na Lucifer. Bakit po naging masama yung dating kerubin, yung Lucifer? Ano po dahil ang pagsama mga kapatid? Dahil po nagpalalo. Ang kanyang puso nagmataas. Ibig na po na ang Diyos ay kanyang palitan. Gustong ang Diyos ay pantayan sa kanyang kapangyarihan. Kaya, nung makita po sa dating kerubin yung kapalaluan, mga kapatid, doon na po siya naging masama at doon na po siya napahamak, mga kapatid. Ang Diablo po, yung Satanas, yan po'y destino na po sa kaparusahan. Ang dahil po ng kanyang pagsama, yung kanyang kapalaluan. Kaya sabi sa Biblia, sa isang obispo, sa isang tagapamahala sa iglesia ng Diyos, sabi po, hindi baguhan. Baka kung siya ay magpalalo, mahulog sa kaparusahan ng Diablo. Kaya po parurusahan ng Diablo dahil po sa kanyang kapalaluan. Yung mga tagapagturo na palalo, saan po mapupunta? Kung saan po parurusahan ng Diablo, doon din sila parurusahan. Nakukuha niyo po yung mga kapatid. Si Satanas o ang Diablo, meron din siyang mga ministro, meron din po siyang mga mangangaral. Di ba binasa na po kanina? Ang gayong mga tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga ministro ni Kristo. At hindi katakataka, sapagat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran. Kaya, sa Biblia po mga kapatid, mag-ingat po tayo, no? Hindi lahat ng ministro sa Diyos. Meron po ministro ni Satanas. Sino po sila? Yung mga nagtuturo ng mga aral na salungat sa mga aral ng Panginoong Hesukristo. Pagka ang isang tagapagturo mga kapatid, ang itinuturo, hindi nakasulat sa Biblia, ang tawag doon ng Biblia, basa. Unang Korinto 4 at 6, ito po ang ating mababasa. Ang mga bagay ng ito mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sabi po ng kasulatan mga kapatid, yung mga humihigit sa nakasulat, yun po yung mga palalo. Pag sinabing palalo sa ating panahon, para maintindihan yung palalo, mayabang. Yung iba kasi, pagka sila nakarinig po ng tao na kung magsalita, naroon po yung kanyang paninindigan, nayayabag. Nayayabagan na sila roon.
Ano ho, yun nga ho ang kanilang ipinaparatang sa akin eh. Ako raw ho, ganun, palalo. Kasi ang kanilang pagkakaalam po, doon naman po sa mapagpakumbaba, doon sa humble, mga kapatid. Kasi ang kabaligtaran ng palalo yung humble. Mapagpakumbaba. Ang pamantayan po ng ating mga dating kasamahan sa humble, yung bang pagka lumala ka din nakayuko. May kilala ho kayong gano'n? Meron. Pag halimbawa siya tinawag na para pumunta na po sa pulpito at haharap na po sa mga miyembro. Sabi, kung lumakad po yan talaga yukong-yuko. Yan ho ang humble sa kanila. Pero yung humble na yun, pag tumitig na sa harap, pag bumuka na bibig, ay humanda ka na. Yung mga maririnig mo. Yan ang kanilang pamantayan. Yung sa paningin ng tao. Yun ang mapagpakumbaba, yun ang humble. Pero pag nagsalita na, nagtuturo na po ng wala sa Biblia, yun ang palalo. Sukat ba namang magturo nung nakarang taon mas mapalad ang nakakita sa tsuhin niya ay sa nakakita sa ating Panginoon Yesus. Akala niyo ba doon na sa hindi didimanda na ako. Ayan. Naku. Yan ang pagdidimanda na huna yan, mga kapatid. Alam niyo ba kung gaano ka paimbabaw, kung gaano ka sisinungaling na. Kaya doon po nawala ang aking programa nung araw sa Channel 13, yung biblical issues. Kasi naubusan na raw po ng pondo. Yun ang sinabi po nung puno doon Wala na ikang programa si Willie Santiago. Bakit? Naubusan na ng pondo. Kaya wala na siyang programa. Yun ang sinabi ho sa mga miyembro. Kaya nung ilitaw ko po sa telebisyon o sa ating YouTube program, yung ating ebidensya, na kaya po tayo nawala sa Channel 13 dahil idinimanda tayo. May demanda ipakita natin uli. No, yung ating ebidensya. Demanda po sa Piskalya dyan sa Quezon City at reklamo po sa MTRCB. Tingnan natin. Yan, nandiyan, papakita natin. Yan ang patunay na kasinungalingan ang sinasabi ng ating dating tagapagturo. Kasinungalingan niya. Sinasabi, wala raw pondo, kaya nawala yung programa. Pero ang totoo, demanda ang inabot natin. Reklamo sa MTRCB. Tapos, meron pa pong kasinungalingan sinasabi. Ako raw po, nagtuturo ng ikapo. Kumukolekta raw po ko ng ikapo sa mga miyembro. O isa na naman kasinungalingan. Dito, wala po tayong turong ganyan na obligasyon ng mga kapatid na magbigay ng ikapo sa panahong ito. Kasinungalingan, yung mga sinasabi nila laban sa atin. Tanong ko sa inyo mga kapatid, sino ho bang kasinungalingan? Sino ho ba ang ama ng kasinungalingan? Basa sa Juan 8:44, ito po ang sabi po sa talata, mga kapatid. Kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Sino po ang ama ng kasinungalingan? Diablo. Ang diablo. Sino po ang ama ng mga sinungaling? Ang diablo. Yung mga sinungaling, kanino po yon? Anak ng Diablo. Anak po ng diablo, mga sinungaling. Ang talong, yun bang ating dating tagapagturo, nagsisinungaling o hindi? Nagsisinungaling. Wala kang pupuntahan dyan. Wala ka nang pupuntahan. Kumbaga sa chess, checkmate kita. Di ba mga kapatid? Kaya ang ginagawa, magsinungaling na lang, siraan na lang po tayo.
sa mga miyembro nila. Pero tayo po mga kapatid, sabi ko nga sa mga kapatid, basta tayo ang ating sandata, yung katotohanan. Magsabi tayo ng katotohanan, yung sasalungad yan po ang nasa panig ng kasinungalingan. Yan ang naman mga kapatid. Magsabi tayo ng totoo, manindigan tayo sa katotohanan, yung lalaban dyan, yun po ang nasa panig ng kasinungalingan. Ang kasinungalingan po sa dyablo. Lahat ng mga sinungaling mapupunta sa kaparusahang inihanda ng Diyos para sa dyablo. Mapapahamak po sila sa parusang walang hanggan, sa apoy na walang hanggan mga kapatid. Kaya yan po ang dapat po nating maunawaan mga kapatid. Huwag tayong papanig sa kasinungalingan. Huwag natin pong paniniwalaan ng mga kasinungalingan. Sabi po kasi sa Biblia, sa 29:12 ng Kawikaan, ito po ang ating mababasa sa talata, mga kapatid. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Sabi po ng kasulatan, kung ang puno nakikinig sa kabulaanan o kasinungalingan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Pagka ang puno ay sinungaling, yung mga inaakay niya, puro sinungaling din. Ngayon, meron tayong dapat mapansin dito mga kapatid. Sa talatang ating binasa, kung ang puno nakikinig sa kabulaanan, lahat ng kanyang mga lingkod masasama. Pag ang puno nakikinig sa kabulaanan, nakikinig sa kasinungalingan. Ano? Pag ang puno, siya mismo nagsasalita ng kasinungalingan. Di ba mga kapatid? Sa talatang binasa natin ang puno nakikinig ng kasinungalingan, lahat ng kanyang lingkod masasama. Sa ating dating pinanggalingan yung ating dating tagapagturo, siya mismo nagsasalita ng kasinungalingan. Di lalong masama yung kanyang mga inaakay na nakikinig at naniniwala sa kanyang kasinungalingan. Kaya mga kapatid, yung ating mga dating kasamahan, may Biblia, magbasa tayo. Buklatin natin ang Biblia. No? Pakinggan natin yung itinuturo sa atin, yan ba'y nasa Biblia. No? Huwag tayong makontento sa sinabi ng pantas, sinabi ng kuya. No? May Biblia. Magbasa tayo, tayong tamad. Yung iba yata tinatamad ng magbasa. No? Kahit yata yung mga manggagawa sa ating dating pinanggalingan nung araw yun na lang magiging trabaho dahil hindi na nga teksto, hindi na pinagsasalita ng aral yung mga manggagawa. Ang trabaho ay magsalang na lang po ng CD. Isasala na lang po sa DVD player. Tapos ang manggagawa magbabasa po ng circular. Kolektor ng spots. Yun ang trabaho Sabi, nung isang daw po may nagbiro OIC meron pong mga bagong mga manggagawa, bagong destino. Sabi sa meeting, sabi ng OIC, dyan sa Quiapo, yan na ba ang ating mga bagong kolektor ngayon? Sabi yung mga manggagawa, kolektor ang tawag Sabagay, tama naman talaga. Dahil yun na ang pinagagawa ng mga manggagawa, mangolekta ng spots na ang kinukunan, mga kapatid, na may spots na sa likod. Di ba mga kapatid? Nako. Nagka-spot na yung mga kapatid dahil sa kabibigay di ba? Yun po yung mga kagaya ng spot na yan. Yan may nasa Biblia. Walang ganyan. Nung ako po'y nandiyan sa ating dating pinanggalingan, nag-usap kami nung aking dating tagapag... Tagapagturo Sabi ko, kung araw
paroko, wala namang maraming abulo yan eh. Ang alam ko lang, yung pagka-araw ng linggo at pasalamat, dalawa lang. Eh, hindi ko makakibo sa akin yung aking tagapagturo ng araw eh. Sinuka ko, yung mga kasama natin yung nagparami. Kung ano-ano mga naisip. Kung ano-ano mga tawag. Meron pa hong naisip na tawag sa koleksyon eh. Ano po yun? Yung smiley. Smiley. Saka yung nakasimangot. Yun nga po, yung smiley. Kaya nakasimangot. Ganito po yung smiley na yan. Kwento ko lang, sandali, mga kapatid. Ito ho introduction pa lang. Mamaya pa ho'y paksa. Yung smiley na yan, ang nakaisip niya ganito, ang sistema niya ganito. Hindi po ibinibigay yung pangalan nung nagbibigay. Yung tunay na pangalan. Gumawa po ng mga alias-alias. Ang ginawang alias, yung mga biblical names, kagaya ng Abraham, Lot, yung Noah, yung Isaac, yung Jacob, yan, mga matutuwid na mga personahe ng Biblia. Para ma-conceal yung identity nung nagbibigay. Alam ko ang sistema ganito. Pagka ikaw ay nakapagbigay, yung mismong, ang tawag doon sa computer, emoticons po ba yun? Emoticons. Yung ilalagay ng muka doon sa nakapagbigay, nakangiti. Nakapagbigay eh. Ibig sabihin, nakapag-comply doon sa requirement. Nakangiti. Pero yung mga hindi nakapagbibigay, nakasimangot. Ako, ilang taon na yata nakasimangot. Ito po, magandang kwento dyan. Mga kapatid, pagka hindi ka nakapagbigay, nakasimangot yung iyong, yung iyong nakalagay na emoticon dun sa lokal. Kung ang pangalan mo halimbawa ay Abraham, nakasimangot si Abraham. Hanggat hindi nakapagbibigay. Yun ay buwanan yun mga kapatid. Yung isang kilala ko nagtatrabaho lang naman po mga kapatid. Nag-ipon muna. Nung makapagbigay ho siya nung para dun katapusan na nung buwan Hindi nung makapagbigay siya humiti yung kanyang sa lokal. Yung kanyang nakalagay dun na smiley, nakangiti. Katapusan na po nun. Nung kinabukasan nakasimangot na uli. Yan ang nangyari dyan. Itatagima nila yan. Pwede lang itang yan. Pero sa puso ng mga miyembro dyan, alam nila na totoo ang sinasabi. May expiration. Ganyan ang dapat nating maintindihan dyan mga kapatid. Mga turo na wala sa Biblia, hindi nakasulat. Yun po yung mga kapalaluan. Palalo ang isang tagapagturo na nagtuturo ng aral na walang patayan sa Biblia. Yan ang dapat nating maintindihan mga kapatid. Ang mga ganyang klase ng mga tagapagturo, mapapahama na kasama ng Diablo at ng kanyang mga anghel sa apoy na walang hanggan. Ngayon po, puntahan na po natin ang ating paksa. Mga kapatid. Ang lundo po ng ating paksa na pinakahihintay-hintay ng ating mga kapatid, maging ng mga suking natin sa YouTube. Dahil tayo po'y nakapangako na meron tayong mga paksa na pag-aaralan, ang paksa po natin kung bakit walang karapatan ang sino mang mangangaral sa panahong ito na magbigay ng isang tao kay Satanas ayon sa Biblia. Ang paksa pong ito mga kapatid, minarapat po natin na ito po'y maipaglingkod na sa ating mga kapatid at sa ating mga kapwa-tao. Sapagkat ito po ang taktika na ginamit ng ating dating tagapagturo para po tayo ay masiraan sa maraming tao. Para tayo po'y masiraan sa ating mga dating mga kasamahan, sa ating dating pinanggalingan. Kanya pong sinabi sa mga miyembro na huwag kayong makikinig kay Billy Santiago, huwag kayong sasama sa kanya, pag kaya ni napunta sa bahay nyo, ipagtabo yan ninyo, pag yan ni nasa lubong nyo kahit saan, huwag ninyong gigabuhin. Talagang hindi ka talaga papansinin kahit na yan batiin mo pa, masalubong mo sa
Kung saan mo makita, hindi ka kikibuin, pandidilatang ka pa ng mata. Dyan sa SM, pag kakasalubong kami ng mga miyembro dyan, parang sila may-ari ng SM. Ako naman nagpapalamig lang naman sa SM. Pagka nakasalubong ka, gano'n ang magiging pakikitungo sa iyo. Bakit? Kasi mayroong itinuro yung ating dating tagapagturo. Na yung mga iyan, yung mga sumama kay Willie Santiago at pati siya, mga ibinigay niya kay Satanas. Masasamang tao yung mga yan. Kaya dapat yung iwasan. Ngayon, sa pagsapong ito mga kapatid, tuturuan natin yung ating dating tagapagturo. Na siya, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Diba? Ang kanyang sinasabi, ang kanyang mga itinuro, hindi niya alam yun. Bakit? Bakit po tayo niniwala na hindi niya alam mga kapatid? Kasi may kahulugan sa Biblia ang pagbibigay ng isang tao kay Satanas. Sa sinasabi niya, pagka ibinigay kay Satanas, masamang tao na. Natatandaan ko po nung araw sa Channel 13, sinabi ko kung may mabasa ako sa Biblia, ibinigay kay Satanas, hindi masamang tao. Paano yan? Hindi na ko kumibo Ang naging sagot demande. Kaya, sa hapon po ito mga kapatid, yung kapaliwanagan na mula sa Diyos, ang atin pong itatawid sa ating mga kapatid at sa ating mga kapwa-tao. Ano po ba ang kahulugan sa Biblia ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas? At sino po ba ang may karapatan na magbigay ng isang tao kay Satanas? Kasi po, ayon po sa ating paksa, walang karapatan ang sino mang mangangaral sa panahong ito na magbigay ng isang tao kay Satanas. Pag sinabing walang sino mang mangangaral sa panahong ito, kasama po ako doon, mga kapatid. At kasama rin yung ating dating tagapagturo. Ako po mismo umaamin, wala akong karapatan na kahit sino sa inyo na kasama ko ngayon, ibigay ko kay Satanas. Wala akong karapatan. Bakit? Bakit walang karapatan ang sino mang mangangaral sa panahong ito na magbigay ng isang tao kay Satanas ayon sa Biblia? Kung ako po'y umaamin na wala akong karapatan, ganon din naman po yung ating dating tagapagturo, wala siyang karapatan kung aamin din siya. Pero magmamatigas yan. Kabisado ko yan. Kabisado ko po ang aking dating tagapagturo. May pride yan. Kahit na itong paksang ito, maintindihan na niya kasi alam ko naman nakikinig siya. Alam ko na nakamonitor sila dito po sa ating mga paksang ipinagiling ko. Ngayon, papatunayan po natin sa pamamagitan po ng Biblia na walang karapatan ang sino mang mangangaral sa panahong ito na magbigay ng isang tao kay Satanas. Ano po ang dahilan na sinasabi ng Biblia, mga kapatid? Basa. Sa unang Korinto, sa 5 at ang talata po'y 5, ito po ang ating mababasa. Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Tatandaan po natin mga kapatid, sa talatang ito, ang nangungusap ang Apostol Pablo. Si San Pablo, siya po'y apostol sa Iglesia ng Diyos. Ngayon, sabi po niya sa kanyang sulat sa mga miyembro sa Iglesia ng Diyos sa Korinto, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang
ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Yesus. Dito po sa talatang ating binasa, mga kapatid, may sinasabi po si Apostol Pablo na ang ganyan dapat na ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Yesus. May sinasabi po sa talata, mga kapatid, si Apostol Pablo na kaniyang ibinigay kay Satanas. Meron pong nasumpungan sa Korinto, karapat-dapat na ibigay kay Satanas. At yan nga po ang ginawa ni Apostol Pablo. Kaya po sa ating tanong, mga kapatid, bakit walang karapatan ang sino mang mangangaral sa panahong ito na magbigay ng isang tao kay Satanas? Ano po sagot ng Biblia? Hindi siya apostol. Ayun po, mga kapatid. Ang may karapatan na magbigay ng isang tao kay Satanas, ang isang apostol. Tanong ko po sa inyo, mga kapatid, sa panahong ito, meron pa ho bang apostol? Wala na. Yung kagaya po ni San Pablo, alam ko kasi ang pupuntahan Kaya hindi yun ang aking sinabi. Yan ang problema ninyo. Hindi pa kayo nagsasalita. Alam ko kung saan kayo pupunta. Meron ho bang apostol ngayon, mga kapatid, kagaya ni San Pablo? Wala na. Tao na apostol. Tao na apostol. Ang may karapatan na magbigay ng isang tao kay Satanas, ang isang apostol gaya ni San Pablo. Tanong, yung ating dating tagapagturo, apostol ho ba siya o hindi? Hindi siya apostol. May karapatan ba siya? Wala. Kaya may epekto ho ba, mga kapatid, sa atin, yung kanyang sinabi, yung kanyang ginawa? Wala. Bakit wala siyang karapatan? Yan tatandaan natin, mga kapatid. Walang karapatan ang sino mang mangangaral sa ating panahon kasama yung ating dating tagapagturo. Kaya walang epekto sa atin, sa ating mga nagsialis doon sa ating dating pinanggalingan. Walang epekto yung kanyang sinasabi na tayo raw po sa pangunguna ko, ibinigay niya kay Satanas. Kaya walang nagbago sa atin, mga kapatid. Hanggang ngayon, ang ating paniniwala, tayo po'y nasa loob pa rin ng Iglesia ng Diyos. Kaani po tayo sa Iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Umalis lang tayo sa ating dating pinanggalingan, pero tayo po'y hindi umaalis sa Iglesia ng Diyos, mga kapatid. Yun ang ating sasabi po. Walang epekto. Bakit? Wala kasing karapatan ang ating dating tagapagturo na magbigay ng isang tao kay Satanas. Bakit po, mga kapatid? Ang pagbibigay ng isang tao kay Satanas, yun po'y karapatan ng isang apostol. Tatandaan natin, mga kapatid. Magbasa tayo ng Biblia, wala tayong mababasa, nagbigay kay Satanas na siya ebangelista, siya propeta, walang ganun. Ang mababasa lang, isang apostol, mga kapatid. Gaya ng apostol Pablo. Sabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. Meron pong binabanggit ang apostol Pablo na nasa Korinto na dapat na ibigay kay Satanas. Ang tanong, sino po ba itong tinutukoy ni San Pablo? Mga kapatid, na nasumpungan niya na karapat-dapat na maibigay kay Satanas. Sino po ba iyon? Asa po tayo. Balikan natin ang unang Korinto 5:1 hanggang 5. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Sa kasalukuyang nababalita
na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hentil na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. May nangyari po pala mga kapatid nung una sa Korinto na meron pong naganap doon na isang pakikiapid, isang kaso ng pakikiapid. Na ang sabi ni San Pablo, ang ganyang pakikiapid, grabe. Bakit? Kasi yung pakikiapid na nangyari, wala sa mga hentil. Hindi nakita sa mga hentil na may ganong klase ng pakikiapid. Ano po yun? Na ang isa sa inyo nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Ibig sabihin, may nakita po palang miyembro sa Korinto. Gumawa po ng pakikiapid. Ang kanyang kaapid, asawa ng kanyang ama. Ibig sabihin, hindi niya nanay yun. Yun po asawa ng kanyang ama, yun ay kanyang madrasta. Pangalawang asawa ng kanyang ama. Ibig sabihin, nakisosyo yung anak doon sa asawa ng kanyang tatay. Kaya yun po'y matinding pakikiapid. Sabi ni Pablo, ang ganyang pakikiapid, wala kahit sa mga hentil na ang isa sa inyo nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Ano ngayon ang sabi ni Pablo? At kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo bagkus ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Ito po palang kanyang sulat, mga kapatid, sa mga taga-Korinto. Sinusumpatan ng Apostol Pablo ang mga miyembro sa Korinto. Bakit? Kasi alam nila na may pakikiapid na nangyayari sa lugar nila. Ang tanong, kumilos ho ba ang mga miyembro sa Korinto? Sila ho ba'y umaksyon? Hindi sila kumilos? Wala silang ginawa? Sabi ni Pablo, kayo ang wika, mga palalo kayo, at hindi kayo bagkus ng alumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Ang inaasahan po kasi ni Pablo na apostol, yung mga taga-Korinto, yung mga miyembro, hikilos, aaksyon sila para yung problema, maayos, maawat. Pero walang ginawa ang mga miyembro sa Korinto. Ngayon, ano ngayon po ginawa ni San Pablo nung kanyang mapalitaan na wala namang aksyon ng mga taga-Korinto? Sa 3, sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu, aking nang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap. Como hindi po kumilos ang mga miyembro sa Korinto, mga kapatid, wala kumilos sa kanila. Ano ginawa ni San Pablo? Siya, na wala po sa lugar na yun, pumatol siya. Hindi niya nakita na kumilos sa mga taga-Korinto para hatulan yung gumawa ng masama. Siya na wala doon, humatol, kahit hindi po siya presente. Sa pamamagitan ng kanyang sulat, mga kapatid, meron po siyang ipinadalang sulat sa mga taga-Korinto. Ano po sabi niya? Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Akin nang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito, na tulad sa ako'y nahaharap. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nagkakatipon kayo, at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Bakit po, mga kapatid, si San Pablo, siya na po ang humatol sa gumagawa ng pakikiapid.
Pablo doon sa gumagawa ng pakikiapid sa Korinto. Taglay niya kapangyarihan. Kasi yan po siyang taglay na kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Tatandaan natin mga kapatid, si San Pablo na may taglay ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, siya po'y isang apostol. Isang apostol si San Pablo. Kaya po, meron siyang karapatan, meron siyang kapangyarihan na magbigay ng isang tao kay Satanas. Yung hindi apostol, meron ho bang karapatan, meron ho bang kapangyarihan na magbigay ng isang tao kay Satanas? Meron o wala? Wala. Kapag ikaw hindi ka apostol, nagpapakilala ka na meron ka rin karapatan, meron ka rin kapangyarihan na magbigay ng isang tao kay Satanas, ang tawag sa iyo, pangahas. Palalo, usurpador. Walang karapatan, mga kapatid, nang aagaw ng karapatan ng iba. Yan ang ating dating tagapagturo. Wala siyang karapatan, kaya walang talab eh. Walang epekto sa atin na mga nagsiali sa poder niya. Sinabi niya, tayo raw po, sasama na raw po tayo ng sasama. Sasama na ika yung mga yan, magbibisyo yung mga yan, maglalasin yung mga yan. Tanong ko sa inyo mga kapatid, tayo ho ba'y gumagawa na po ng mga ganyan? Hindi po. Tayo ho ba'y nagsusugal na? Hindi po. Naglalasi? Hindi po. Diba? Yun po ang patunay mga kapatid, na tayo po hindi dapat tayong kabahan. Hindi tayo dapat matakot sa sinasabi ng ating dating tagapagturo. Na tayo ibinigay niya kay Satanas. Bakit? Sino siya? Diba? Apostol pa siya? Hindi naman eh. Ngayon, yung iba ang sagot, baka kaya ikaw, Brother Willie, malakas ang loob niya na sabihin ibinigay niya kay Satanas kasi siya ay pinsan ni Satanas. Sabi ko ng mga hindi ako may sabi niya, nasabi ng mga nakakausap ko. Baka ika magpinsan sila, baka ika dikit sila talaga. Kaya ika malakas ang loob niya na sabihin na siya nagbibigay ng isang tao kay Satanas. Sa Biblia po mga kapatid, ang nakita natin at nababasa sa Biblia na may karapatan na magbigay ng isang tao kay Satanas, ang isang apostol, gaya po ng apostol Pablo. Ang katunayan nga mga kapatid sa lahat ng mga apostol si San Pablo lang ang gumawa po ng gawang ito na magbigay ng isang tao kay Satanas. Di maghamunan tayo ngayon. Hindi lahat ng apostol ginawa yan Ang apostol Pablo, tanging apostol na gumawa ng ganito, na magbigay ng isang tao kay Satanas. Bakit? Kasi nakita ni Pablo, may gumawa ng masama, may gumawa ng mali, hindi nagsisisi sa kanyang maling ginawa. Ang mga miyembro kasama, hindi kumikilos. Kaya ang isang apostol Pablo, siya po ang kumilos, siya po ang humatol. Ginamit niya yung kanyang karapatan at kapangyarihan bilang apostol na magbigay ng isang tao kay Satanas. Kuha niya po mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Nakuha po ninyo. Ang ating dating tagapagturo wala naman po sa kanyang kalagayan bilang apostol. No? Hindi naman siya pasado, hindi naman po siya kasama sa mga apostol. Tapos ngayon, karapatan ng isang apostol, kukuhanin, para lang tayo pasamain sa tao, para lang po tayo masiraan, kasi alam po kasi ng ating dating tagapagturo, marami po tayong mga kasamahan yan sa ating dating pinanggalingan. Mga napakisamahan naman po natin ng mabuti, ng maayos Wala naman po tayong inalanghihan dyan. No? Ngayon, para tayo masiraan, diyan siya pumunta. Ibinigay ko si Billy Santiago kay Satanas at pati mga sasama sa kanya. Kasama ko. Yun po ang una sinabi. Lahat ika na sumama kay Billy Santiago, binigay ko kay Satanas.
Abay, nung makita po niya maraming sumasama, may mga sumasama pa rin, nagbago po ng deklarasyon. Lahat ika ng sumama kay Billy Santiago, pwedeng bumalik pa sa akin. Pwede lang si Billy. Talaga ho, mga kapatid. Ang kapal. Lahat daw po ng mga sumama sa akin, pwede pa makabalik. Pwede lang ako. Masyado galit sa akin. Ano mga kapatid? Pero tayo hindi galit sa kanya. Siguro po kayo po mismo saksi, mga kapatid, maging ang mga nasa YouTube. Ako po ba may sinasabing masama? Personal laban sa dating nagturo sa akin? Wala. Ako po mga kapatid, hindi nahihiya na sabihin. Isang panahon, tinuruan po ako niya. Siya nagturo sa akin ng Biblia at yun po hindi ko kalilimutan yon habang ako'y nabubuhay, mga kapatid. Dahil isang panahon, ako naman po'y nakisama sa kanya. Alam niya yan, sa puso niya, alam niya yan, kung paano ako naglingkod sa kanya, kung paano ako nagsilbi sa kanya. Alam niya yan, hindi ko kailangang letrahan yan. Bakit? Kasi yun po ginawa ko, mga kapatid. Ginawa ko mula sa puso. At ginawa ko dahil naniniwala ako, mga kapatid. Nung mga panahon na yon, siya po'y kinasangkapan ng Diyos sa akin para ako matuto ng Biblia. Kayo naman po ang saksi, meron ho ba akong natutunan, mga kapatid? Meron. Natuto ho ba tayo? Opo. Natuto tayo. Kaya lang, hindi lahat sa kanyang galing. Lalo yung mga ating pinag-aaralan ngayon, di ba mga kapatid? Yung nakaraang paksa, meron na palang mga tao sa langit. O hindi sa kanya galing yun. Kaiba po yun. Di ko ba? Ako, hindi ko iiwanan yung ganung ang aking dating tagapagturo, naging kasangkapan ng Diyos para niya ako maturuan ng Biblia. Hindi ko naman gagawin yung ginawa niya sa kapatid na Perez. Magkaiba kami. Kung si kapatid na Perez, sinasabi na niya, na hindi na dapat pang matala sa kasaysayan ng Iglesia ng Diyos sa Pilipinas dahil sila nga po'y nagbago niya. Ang umpisa ng kanilang kasaysayan ngayon, 1980 na lang, mga kapatid. Wala na po yung panahon ng kapatid na Perez. Ako, pagamat ang kapatid na Nicolas Perez, sa larawan ko na lang nakita, sa letrato na lang, at narinig ko ang kanyang boses sa isang cassette tape, ako'y naniniwala na hindi kinasangkapan ng Diyos, yung tao na yan, para sa Pilipinas, maipangaral ang Iglesia ng Diyos. Kaya nga tayo narito dahil mayroong nag-umpisa, may kapatid na Nicolas Perez. Ngayon, kung sa ating dating pinanggalingan, inaalis na si Perez, si kapatid na Perez, dahil maiipit sila sa Zacarias 13:8-9, sila may problema, tayo wala, mga kapatid. Bakit? Naniniwala tayo, may kapatid na Nicolas Perez, isinugo ng Diyos para maipangaral ang Iglesia ng Diyos sa Pilipinas. Tapos, yung ating dating tagapagturo, isang panahon, naging sugo ng Diyos. Isang panahon. Kasi ngayon, hindi na ako naniniwala na sisugo pa ng Diyos. Sa panahon ito. Ngayon, bakit, mga kapatid? Tanong nyo sa akin. Bakit po? Naturo. Unang-una, sinungaling na siya. Lalim na. Unang-una, sinungaling na siya. Marami siyang sinabing kasinungalingan laban sa atin. Laban sa aking pagkatao. At lalo na po sa aral ng Biblia. Kaya, ang paniniwala ko, isang panahon, naging subo ng Diyos yan. Pero ngayon, hindi na. Kaya nga nilalabanan ko na turo niya. Bakit? Kasi ang turo niya kasinungalingan ng mga kapatid. Ang turo niya, wala na sa Biblia. Para siya mag-claim, mag-angkin, na siya may karapatan na magbigay ng isang tao kay Satanas, sinungaling siya. Bakit? Sa Biblia, ang may karapatan lang, ang isang apostol. Anong katunayan sa Biblia? Na ang isang apostol, gaya po ni Pablo, ang may karapatan at may kapangyarihan na magbigay ng isang tao kay Satanas.
may karapatan at may kapangyarihan na magbigay ng isang tao kay Satanas. Basa sa unang Timoteo, sa Kapitulo 1, at ang talata po ay 19 hanggang 20, ito po ang ating mababasa. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila, ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Nasa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro, na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Napasin niyo ba mga kapatid? Ang Apostol Pablo, bukod puro sa taga-Korinto, na kanyang ibinigay kay Satanas, meron po siyang ibinigay. Sino po sila? Si Himeneo at si Alejandro. Mga taong nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Ibig sabihin, nawasak ang pananampalataya ng mga taong ito. Ano sabi ni San Pablo? Sila aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuan na huwag mamusong. Kaya sa Biblia mga kapatid, sino po ang mayroong karapatan at may kapangyarihan na magbigay ng isang tao kay Satanas? Yun po ay ang isang apostol. Yung aking nakakapalitan po ng katwiran dyan po sa internet para mailusot po yung kanyang pinagmamalasakit na puno Alam mo diyan sa unang Korinto 4 hanggang 5, ang nagsasalita diyan si Pablo, at ang kanyang kalagayan nung sisumulat, hindi siya apostol kundi siya ministro lang. Sila na ho nagsasabi, Pablo, ngayon apostol ka, mamaya ministro ka na lang. Wala na po mga kapatid. Para na lang mailusot yung kanilang tsope. Doon daw po sa chapter 4, chapter 5 ng unang Korinto, si Pablo wala sa kanyang kalagayan at tungkulin bilang apostol. Siya puro ministro, leader sa iglesia. Kaya, kung ikang ministro at leader si Pablo, pasado. Pasado raw po yung ating dating tagapagturo. Papasa sa mga, sa mga hindi nakakaintindi ng Biblia. Kaya nung sumagot ako, iba apostol si Pablo sa 4:5. Bakit ako sa unang Korinto, Kapitulo 1, siya ay apostol doon. Nagpapakilala. Tapos, pagdating ako sa chapter 9 ng unang Korinto, hindi ba ako'y apostol? Pagdating ako sa bandang dulo, sa 15, sabi ni Pablo, ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol. Hindi man ako karapat dapat tawaging apostol sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Hindi na ho nakakipo para sa kanila, sa 4 at 5, ng unang Korinto, sa Kapitulo 4, Kapitulo 5, si Pablo, hindi siya apostol nung siya sumulat. Para sa kanila, yung pagiging apostol ni Pablo, na-expire. Nagagawa nilang ministro. Sila na nagsasabi na sa tiyempong ito, si Pablo, ministro lang siya. Pagka gusto nila. Sa tiyempong ito, siya ay leader lang ng iglesia, hindi siya apostol, para ilusot yung kanilang tiope. Bakit? Kasi sinasabi ho natin, ang may karapatan na magbigay ng isang tao kay Satanas, sino po? Apostol. Ang isang apostol. Problema po ng ating dating tagapagturo, hindi naman siya apostol. Kaya wala siyang karapatan. Wala siyang karapatan na magbigay ng sino mang tao kay Satanas. Bakit? Yun po kasi karapatan at kapangyarihan na ibinigay ng Diyos para sa kanyang apostol. Kasi po mga kapatid, tatandaan natin, ang mga apostol, sila po, bukod na mga tao yan nabubukod sila sa ibang mga tao. Kumbaga sila po yung mga espesyal. Naniniwala ho ba kayo na ang mga apostol, mga espesyal? Mga pili po yan. Bakit? Kasi sa mga apostol, mga kapatid, na pinili ng Diyos, pinili ni Kristo,
meron pong mga ibinigay na kapangyarihan, karapatan na eksklusibo lamang po para sa mga apostol. Anong katunayan? Sa Mateo, sa Kapitulo 10, ang talata po ay 7 hanggang 8 o 5. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na mangagsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit. Mangagpabangon kayo ng mga patay. Mangaglinis kayo ng mga ketong. Mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Dito po mga kapatid, meron pong inuutusan ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, samantalang kayo naglalakad, magsipangaral kayo. Tapos, magpagaling kayo ng mga may sakit. Magpabangon kayo ng mga patay. Bumubuhay po ng patay. Nagpapagaling ng mga may sakit. Tapos, maglinis kayo ng mga ketong. Yung ketong po, nalilinis nila. Magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Sino po ba yung kanyang inuutosan dito? Sa 5. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus. Yun po palang 12 apostol sa Israel. Sinugo ng Panginoong Jesus. Tapos, binigyan ng kapangyarihan na bumuhay ng patay, magpalabas ng mga demonyo, magpagaling ng mga sakit. May mga kapangyarihan na nasa mga apostol. Special ho ba sila? Special. Mga piling mga tao yan eh. May kapangyarihan sila na yung patay, buhayin. Yung ating dating tagapagturo, nakakabuhay ho ba ng patay? Kahit patay na ibis, hindi niya kayang buhayin. Totoo po may sinasabi ko mga kapatid. Kahit patay na kuko, hindi niya kayang buhayin. Tapos ipapantay ka sa isang apostol, karapatan ng apostol, kukuhanin mo, kapal mo sa labas mo niya. Di ba mga kapatid? Ang sinasabi ko po yung totoo. Ngayon, kung nagagalit po yung ating mga dating kasamahan, wala akong magagawa. Diba? Dati naman, ganyan ang ating paninindigan eh. Magagalit. Diba? Pero sasabihin natin ang katotohanan. Ngayon, kung halimbawa, sa pagsasabi ko po ng ganito, nagagalit kayo sa akin, diba sabi naman ni Pablo, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. Ibig sabihin, katotohanan ng aking sinasabi, kung nagagalit kayo kasi ang gusto niyo po kasinungalingan. Yan lang naman po yan mga kapatid, madaling makita. Pagka nagalit ang isang tao sa nagsasabi ng totoo, ibig sabihin, yung tao na yun, ang gusto po'y kasinungalingan. Yan sinasabi ko po, walang karapatan ang kahit sino mang mangangaral sa ating panahon na magbigay ng isang tao kay Satanas. Walang karapatan ang sino mang mangangaral. Kasama ko doon, pati yung ating dating tagapagturo. Bakit? Ang karapatan ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas, kanino pong karapatan yun? Karapatan ng isang apostol. Sa ating panahon mga kapatid, wala na pong apostol na tao. Natapos na po sa panahon ng Apostol Pablo. Sila po ang hangganan ng mga apostol na tao. Kaya po sinasabi kong apostol na tao kasi may apostol na Diyos. Alam ko naman ang pupuntahan ng ating tagapagturo eh. Yan ang problema. Kasi si Kristo, apostol din. Hebreo 3:1, unahan na kita. Ang sinasabi ko po, apostol na tao. No? Wala.
Satanas sa panahon ito. Kaya, wala pong pwedeng tumindig dyan at magmagaling na siya may karapatan, may kapangyarihan na magbigay ng isang tao kay Satanas. Dahil po yung mga kapatid, karapatan at kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa isang apostol gaya ni San Pablo. Yun nga pong ibang mga apostol, hindi ginawa yung ginawa ni San Pablo. Siya lang po yung apostol na gumawa ng ganito, mga kapatid. Magbigay ng isang tao kay Satanas. Ano ba layo ni Pablo? Kaya siya nagbibigay ng tao kay Satanas. Mamaya, alamin natin mga kapatid. Mamaya uli. Ano? Pag sinabi kong mamaya, may babasahin tayo mamaya. Ano mga kapatid? Kaya nga ako naniniwala yung ating dating tagapagturo, wala siyang karapatan kasi kahit po yung intensyon, yung motibo ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas, hindi niya alam. Hindi niya alam bakit ba ginawa ni Pablo na magbigay ng tao kay Satanas nung panahon ni Pablo. May motibo si Pablo. Kaya lang, tinitiyak ko sa inyo, iba motibo ni Pablo sa motibo ng ating dating tagapagturo. Magkaiba sila. Mamaya makikita niyo mga kapatid. Ang kapangyarihan at karapatan ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas nasa isang apostol. Gaya po ng apostol Pablo. Kaya, nang si San Pablo po mga kapatid, magturo sa mga miyembro sa Iglesia ng Diyos ng panahon niya. Ano ang kanyang tagubilin mga kapatid sa mga miyembro? Basa 14:40 po ng unang Korinto, ganito po ang ating mababasa. Tatapuan, gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Sabi po ng Apostol Pablo na may karapatan. Ano ho? Bilang apostol, ang turo niya sa mga inaakay niya, gawin ninyo na may karapatan at may kaayusan ng lahat ng bagay. Yan ang dapat nating matutunan. Kung gagawa tayo, dapat gawin natin sa ating karapatan. Iyan po hindi natutunan ng ating dating tagapagturo. Hindi niya karapatan na magbigay ng isang tao kay Satanas. Bakit? Yun po kasi karapatan ng isang apostol, mga kapatid. Kaya, masasabi ko po sa inyo, mga kapatid na nagtiwala sa akin, naniwala na mali na talaga yung mga turo ng ating dating tagapagturo, kaya nang ako po'y magpasya na umalis doon, sumama ang mga kapatid. Wag po tayong mag-alala mga kapatid. Huwag tayong matakot sa sinasabi ng ating dating tagapagturo na tayo na mga ibinigay niya kay Satanas, tayo po'y sasama po. Tayo na po'y babalik sa mga maling gawain. Tayo po'y sasama pa yung ating mga pamumuhay. Ang nakita ko pong nangyari mga kapatid, hindi ganun . Tayong mga ibinigay niya, hindi naman tayo sumama . Sabi nga nung pinsan ko, lalo siyang bumait . Di ba, mga kapatid? Ang nakita kong sumama, mga kapatid, yung nagbigay sa atin. Siya, na nag-declare na meron siyang karapatan na ibigay tayo kay Satanas, siya ang nakita kong sumama . Bakit? Natupad ho sa kanya yung nasa Biblia. Basa. Awit 7 at 15. Ito po ang ating mababasa. Siya'y gumawa ng balon at hinukay at nahulog sa hukay na kanyang ginawa. Siya nahulog. Yan po nangyari mga kapatid. Sabi ng talata, siya ang wikay gumawa ng balon at hinukay at nahulog sa hukay na kanyang ginawa. Yan ang masaklap. Siya na nagsasabi na tayo po ay kanyang ibinigay kay Satanas, siya ang nabigay kay Satanas. Bakit? Kasi kitang-kita na po sa kanya yung diwa ni Satanas. Yung karakter ng isang Satanas. Si Satanas, ama ng kasinungalingan. Sinungaling yan si Satanas. Kaya ang ating dating tagapagturo Dati, mga kapatid, maayos yan. Ayaw niya ng may mga ganyan. Ayaw niya ng hindi totoo.
Pero ngayon, siya mismo nagsasabi na po ng hindi totoo. Siya na po mismo ang nagtuturo ng mga kasinungalingan. Nagsasalita ng kasinungalingan. O paano pang ikaw maitatanggi mo na ikaw hindi ka napunta kay Satanas? Ang mga ginagawa ay mga makasatanas na mga kapatid. Di ba? Yan ang nangyari mga kapatid. Naghangad po siya sa atin na tayo po'y mapasama. Ay siya napasama. Wala ako kasi nabasa sa Biblia mga kapatid na mangangaral ng Diyos, hinahangad na mapasama yung kanyang mga miyembro. Ano ho? Walang ganung mangangaral lang, hinahangad din mapasama yung kanyang mga inaakay. Pero tayo mga kapatid, nung panahon na yun, diba? Pwede pa naman mag-usap Pwede pa naman magliwanagan ng aral Ano ginawa? Unang Sabado lahat ng mga gustong magsalita ng mga laban po sa akin, yun ang pinagsalita. Nagsasalita na po ng mga hindi totoo, ng kasinungalingan, yun ang pinayagan niya na makalusot. Sabi sinabi, ako raw po'y 2 linggo, 2 Sunday, na nasa Maynila. At ako raw po'y dumidistino. Samantalang may nakakaalam na ako'y nasa bahay lang, hindi kumikibo. Kilala niyo po kung sino yun? Kilala Niyo yun. Kasama lang nila ako dito sa bahay. Kalaro ko yung mga anak ko. Pero may nagsasabi ng kasinungalingan doon sa pasalamatan na ako raw po'y 2 Sunday na nasa Maynila at ako raw po'y dumidistino. Hindi ako umaalis ng bahay. Pero yun po'y pinayagan. Bakit? Kasi kasinungalingan na po ang gusto na pag-usapan. Yan ang nangyari mga kapatid, mag-iisang taon na. Tapos, nung ako naman po'y nakahanda na makipagliwanagan, nakahanda po ang aking landline, ang aking telepono, ka-text ko po yung nasa apalit, yung nakakaalam na ako nga po hindi umaalis ng bahay. Sabi ko bigyan niyo ako ng pagkakataong makapagsalita dyan. Sinasabi naman niya, nadyan nga ho si Willie gusto niya kayong makausap Mamaya! Hintay pa ho ako mga kapatid. Nung mag-aalas 7 binagit ulit. Nadyan nga po uli si Willie, gusto nga ho kayong makausap. Sabi ng mamaya Natapos ho yung pasalamat. Inabot na po ng gabi, hindi ho nakapagsalita. Tapos, may kasinungaling na sila sinasabi, tumatawag ka sa cellphone, pinapatayan ng cellphone. Magpapakita pa rin sila ng resibo na talagang tumawag sa akin. O asan yung resibo na yan? Walang maipakita. Bakit? Kasi naging mga sinungaling na mga kapatid. Naging sinungaling na yung marami dyan. Bakit? Kasi nakita po mismo sa puno. Nagsisinungaling na yung puno. Inasubukan natin, nagsisinungaling naman talaga Diba? Ilang taon silang nagsinungaling sa kapatiran? 7 taon. Bakit ko alam 7 taon? Kasi 7 taon na yung pamangkin na nagpapakunwaring binata, nagpapakilalang binata, samantalang meron na palang yung alipin. Diba? May nakakita na po bumababa sa hotel, sa Bicol, bumababa, sabay sa hagdanan, di may nakakita mga miyembro, kumalat ang usapan na mayroong kasabay na babaeng bumababa, galing sa hotel yung pamangkin niya. Yung ating tagapagturo dati, naghuhumindig sa galit Mga malisyoso kayo, masasama mga isip ninyo, nakita nyo lang, naglalakad na. Yung pala, totoo naman pala talaga mga kapatid. Mantalang ako, nakita lang mo sa isang namimili ng computer ginawa na ng kwento. Samantalang yung pamangkin niya, galing talaga sa hotel. 7 taon dinaya ang kapatiran. Pati ako nasamang nadaya Tanong niyo sa akin bakit? Kasi noong mga panahon una yun, magkapasalamat, natutukahan tayong manguna sa panalangin. Wala naman akong alam na yung palang ipinapanalangin.
panalangin ko, hindi na pala binata. Nangangasawa na pala ng 7 taon. Sabi ko, manalangin ng mga manggagawa, sana samahan mo po ang binata na katulong ng aming mga ngaral. Binata na nag-alay ng kanyang kaligayahan. Hindi na pala binata. Mga kapatid, naku naman. Napakaligaya na po. Noong mga panahon na yun, ang dami yung nasususpinding manggagawa sa pag-aasawa. Maraming nasuspindi. Pero yung palang pamangkin niya, matagal na ho palang may kalipin. Inilihim sa kapatiran. Nagsinungaling sila sa kapatiran. Yung kanyang pamangkin, pagka, halimbawa, mayroong pagtitipo ng mga kabataan, talaga naman kung magpakilali, binatang-binata. Talaga naman, iniidolo ng mga binata, ng mga dalagin. Siya ang champion ng kabataan Tapos 7 taon na palang may karelasyon, naglilipin na. Hindi pa yan pandaraya yan mga kapatid. Yan pagsisinungaling yan. Yan ang nangyari dyan mga kapatid. Yung kanyang budhi, na sinasabi niya na tayo ay kanyang ibinigay kay Satanas, siya nabigay. Siya nabigay mga kapatid. Bakit? Kasi masama ang kanyang intensyon. Masama ang kanyang layunin. Hindi niya alam ang kahulugan sa Biblia ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas. Ang aking tanong, ano ang kahulugan sa Biblia ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas na hindi nauunawaan ng mga maangaral na walang unawa? Puntahan na po natin yung aking naipangako mga kapatid. Sabi ko kanina, mamaya, ngayon, ito na po mga kapatid. Ano po ang kahulugan sa Biblia ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas? Ano po ba motibo ng isang mangangaral pagka po siya may ibinigay na tao kay Satanas? Yun ho bang tao na yun, ibinigay niya para yun ay mapahama na kasama ni Satanas? Basa. Ito po mga kapatid, ang talata sa Lucas 22. Ito po ang ating mababasa sa talatang 31 hanggang 32. Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Dito po ang nagsasalita ang Panginoong Hesukristo. Si Kristo, tatandaan natin, kagaya na sinabi ko kanina, siya po'y apostol din. Kaya hindi nawawala yung tindig natin . Ang isang apostol, nagbibigay talaga ng isang tao kay Satanas. Ngayon, kausap po ni Kristo, ang isa pa rin apostol, si San Pedro. Ito po yung tiyempo na siya po'y malapit na pong mahuli ang Panginoong Hesukristo. Kasama po niya yung mga apostol. Sabi po ng Panginoong Hesukristo kay San Pedro na apostol, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay kanyang maliglig gaya ng trigo. Tanong ko sa inyo mga kapatid, si Apostol Pedro, hiningi ni Satanas. Tanong, ibinigay po ba siya o hindi? Mag-ingat kayo sa pagsagot. Sabi ng Kristo kay San Pedro, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Dito po sa tiyempo pong ito mga kapatid, si San Pedro, hiningi ni Satanas. Kay Kristo. Tanong ko, ibinigay ba siya o hindi? Binigay. Magkasundo tayo mga kapatid. Tatanungin ko po kayo, si San Pedro po ba nung hinihingi ni Satanas kay Kristo, si San Pedro ho ba'y ibinigay ni Kristo kay Satanas o hindi? Ibinigay. Tama kayo, ibinigay. Kaya sabi nga ni Kristo, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng
trigo. Ano nga yung sabi ni Kristo? Tatapot ikaw ay ipinamanhid ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Kita niyo mga kapatid? Si San Pedro, nang hiningi po ni Satanas kay Kristo, ibinigay po ba ni Kristo si San Pedro kay Satanas? Ibinigay niya. Sa anong layon? Bakit po ibinigay ni Kristo si San Pedro kay Satanas? Para ho ba ipahamak? Para ho ba ipahamak? Tama ho ba ito? Si San Pedro po sinubok ni Kristo. Sa papaanong paraan nang si San Pedro po ay ibigay niya kay Satanas para si San Pedro maliglig ni Satanas. Pero sabi ni Kristo, Pedro, ako ang wikay na manhid na. Akin ang ipinamanhid ka. Na ikaw ang wika, huwag magkulang ng pananampalataya. At kung ikaw ang wikay makapagbalik na, patibayin mo ang iyong mga kapatid. Anong ibig sabihin mga kapatid? Kaya pala si San Pedro ibinigay kay Satanas para masubok ang kanyang pananampalataya. Kailangan po mga kapatid, pag ang isang tao ibinigay kay Satanas, kailangan po mayroon siyang pananampalataya. Kailangan hindi mawawala yung kanyang pananampalataya. Para po bang ganito yan mga kapatid? Pagka ang isang tao po halimbawa, naglakbay, naligaw po siya mga kapatid. Meron po siyang dalang mapa. Ano ho? Ibig sabihin yung tao na yun, kahit naligaw siya, makakabalik. Ano ho? Sa kanyang pinanggalingan. Bakit may mapa siya? O kaya meron siyang kompas. Ano ho? Kahit ikay maligaw, basta meron kang kompas, makakabalik ka sa iyong pinanggalingan. Ganun po ang pananampalataya mga kapatid. Kahit ikaw kapatid, bawa ikaw si Pedro, meron kang pagkakamaling nagawa o kasalanan, na ibigay ka man kay Satanas, kung ang pananampalataya ay nasa iyo, hindi mo na iwala, makakabalik ka ba sa Diyos o hindi? Makakabalik pa rin. Ang motibo ng isang mangangaral ng Diyos, gaya po ni Kristo, gaya po ni Pablo, pag sila po may ibinigay na tao kay Satanas, hindi upang ipahamak kasama ni Satanas, kundi para yung tao na yun makabuti pa rin mga kapatid. Gaya po ni Pedro, sinubok ang kanyang pananampalataya. Di ba mga kapatid? Nasubukan po ang pananampalataya ni San Pedro. Bakit? Nakapagtagumpay si San Pedro dun po sa pangliliglig ni Satanas. Nakabalik nga siya. Di ba? Tapos napagtibay niya yung kanyang mga kapatid, yung mga alagad. Napangunahan uli ni Pedro yung mga alagad. Napatibay niya ulit. Kaya mga kapatid, ano po ang kahulugan sa Biblia ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas? Inuwi para ang taong ibinigay kay Satanas ay mapahamak na kasama ni Satanas? Hindi. Para masubok ang pananampalataya. Yung ating dating tagapagturo, iba motibo eh. Diba? Tayo na po'y kanyang ibinigay kay Satanas at ang kanyang wish, tayo po'y mapasama na mga kapatid. Kaso nga, ayaw kang labi sa Satanas. Yan po dapat nating makita sa paksang ito mga kapatid. Kaya, meron pa hubang pangamba sa inyong mga kalooban? Natatakot pa hubang kayo doon sa sinasabi ng ating dating tagapagturo? Hindi ko tayo dapat matakot. Bakit? Kasi hindi niya alam ang kahulugan sa Biblia ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas. Ito nga po mga kapatid, itong talatang ito sana ang aking ipang-show doon sa kanya sa channel 30 nung araw. Kung may mabasa ba ako sa Biblia na tao ibinigay kay Satanas hindi masama, yung binasa ho niya.
na tao, ibinigay kay Satanas, hindi masama. Yang binasa ho niya si Job eh. Hindi naman si Job ang babasahin ko eh. Si Job, isa lang yun. Hindi niya alam yung kay Pedro. Sabi, inunahan niya ako eh. Alam ko ikaw ang babasahin mo, si Job. Loob-loob ko lang. Si Job, reserva ko lang yan. Si Pedro ang babasahin ko sa iyo. At binabasa ko na ngayon. Alam ko naman na ang ating dating tagapagturo namamangha, nagugulat dito sa kanyang napapakinggan ngayon sa atin. Pinakabahan. Si San Pedro, mga kapatid, ibinigay po ba kay Satanas o hindi? Ibinigay. Si San Pedro ba'y masamang tao? Hindi lahat pala ng tao na ibinigay kay Satanas masama. Diba? Pagkang ibinigay kay Satanas may pananampalataya, mga kapatid, makakabalik sa Diyos yun. Ngayon, kung halimbawa, ikaw, nabuhay ka ng panahon ni Pablo, kagaya ka ni Jimenez Alejandro, wasak na pananampalataya, nabagbag na sa pananampalataya, ibinigay kay Satanas, nawala ang pananampalataya mo, mapapahamak ka. Bakit? Nawala pananampalataya mo. Nakukuha niyo po ba, mga kapatid? Pero ang isang ibinigay kay Satanas, dahil mayroong nagawang mali, nagkasala, ang pananampalataya naman hindi naman nawawala. No, yung tao na yun, kahit maibigay kay Satanas, makakabalik pa rin sa Diyos. Ngayon, bukod po kay San Pedro, mga kapatid, sino pa ba ang ating mababasa na tao na nabigay kay Satanas, pero hindi naman napasama, mga kapatid? Basa. Sa aklat po ni Job, sa Kapitulo 2, at ang talata po'y 3, hanggang 7, ito po ang ating mababasa. Ito po si Job. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ng aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos, at humihiwalay sa kasamaan, at siya namamalagi sa kanyang pagtatapat, bagaman ako'y kininus mo laban sa kanya, upang ilugmok siya ng walang kadahilanan. At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, balat kung balat, oo, lahat na tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit, pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukhaan. At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, narito, siya'y nasa iyong kamay. Ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Sa gayi umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. Bukod po kay Apostol Pedro, mga kapatid, na hindi masamang tao, sino pa po ang isa pang tao na hindi naman masama pero naibigay kay Satanas? Ang lingkod ng Diyos na si Job. Si Job, nang siya po'y ibigay ng Diyos kay Satanas. Bakit po tayo naniniwala na si Job po'y naibigay ng Diyos kay Satanas? Kasi sabi po ng Diyos, narito, siya'y nasa iyong kamay. Sabi kay Satanas, naibigay o hindi? Naibigay. Yung ating dating tagapagturo, lumulusot eh. Para ikang nailagay lang, pero hindi naibigay. Pero naman nasabi, naipahiram. Talagang yung ating mga dating kasamahan, lumusot na lang eh. Sabi ng Diyos, narito, siya'y nasa iyong kamay. E di binigay. Ano? Pinabayaan na po ng Diyos na mapasakamay ni Satanas si Job. Kaya nga po nangyari na po yung gusto ni Satanas, di ba? Pinasibulan niya ng sakit, ng bukol, si Job, mula talampakan hanggang sa puyo. Tapos sasabihin, hindi na ibigay. Lumulusot lang ho kasi. Kasi, pinapalabas ng ating dating tagapagturo, basta pag naibigay kay Satanas, masamang tao na, meron tayong sinasabi, may mga naibigay na tao kay Satanas, hindi masamang
tao. Gaya po ni San Pedro, gaya po ni Job. Kaya, napamalian na ho ba natin yung ating dating tagapagturo? Mga kapatid. Napamalian na po. Napamalian na natin. Natutulan na po natin yung kanyang aral, yung kanyang turo. Eh, nung araw ang lakas maghamon. Pagka may nakapagpamali sa aral na tinuturo ko, hiwa-hiwalay na tayo. Kaya sabi niya, ngayon ang hamon ko, napamalian na kita. Di ba? O patunayan mo naman na hindi ka ito napamalian. Sumagot ka. Di ba? YouTube. Di ba mga kapatid? YouTube ang usapan. Huwag na kung saan niyayaya pa ako sa Bible Expo Doon daw ako dumayo Di ba mga kapatid? Yung iba naman gusto yung pag-asusin pa ako Kung talaga ka Santiago lalaban ka, ipadyagyo mo. Kasi gagasos na ako, hindi naman lalaban. Di ba? Dito na ako nag-aamo sa YouTube. Libre naman ang YouTube. Buong mundo pa makakasaksi na hinahamon natin ang ating dating tagapagturo. Ngayon, kung siya busy at siya nasa ibang bansa, yung pamangkin na narito, yun ang hinahamon ko. Di ba? Dati naman, hinahamon daw ako niyan sa apali, sa pasalamatan. O ngayon, hinahamon kita, magsalita ka sa YouTube. No, ulitin mo yung hamon mo sa pasalamatan. Ilalaban yan. Naghamon lang nung ako'y wala dun Hinamon na raw ako nung kanyang pamangkin di ngayon, ulitin mo yung hamon mo na marinig ko. Sa YouTube ka maghamon, gaya ng ginagawa ko. Kung gagawin. Di ba mga kapatid? Magagaling lang pagka hindi ka kaharap No? Ngayon tayo lumabas. Ako raw lumabas. Willie ka lumabas ka. Hindi pa ba nakalabas to? Labas na lahat Di ba mga kapatid? Sila nga nagtatago No? Maghahamon doon sa kanilang lugar, sa baluarte nila. O tapos doon kaya yayain. Abe, makapaghawak mo palang mikropono ron makuryente ka Nako naman, ginagawa niya naman akong masyadong yan Di ba? Dito tayo magpatunayan, no? Patunayan ninyo na may karapatan kayo na magbigay ng tao kay Satanas. Patutunayan ko, wala kayong karapatan. Bakit? Hindi nyo naiintindihan ang kahulugan ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas. Ang isang mangangaral ng Diyos, ang isang apostol, nagbibigay ng tao kay Satanas hindi para ang tao na yun ay ipahamak na kasama ni Satanas. Ngayon, bakit tayo naniniwala mga kapatid na talagang mangangaral ng Diyos, gaya po ni Pablo na apostol, nang ibigay po niya yung nagkasala sa Korinto, yung gumawa po ng pakikiapi, nang ito po'y kanyang ibigay kay Satanas, hindi po sa layunin na yun po'y mapasama, kundi mapabuti. Basa, 2 Korinto 2:6 hanggang 8, o 10 hanggang 11. Ito po ang ating mababasa mga kapatid. Sukat na sa gayon ang kaparusahang ito na ipinarusa ng marami. Dito po sa talatang ating binasa mga kapatid, may sinasabi si San Pablo. Ito po'y kanyang sulat sa mga taga-Korinto pa rin. Ikalawang sulat na po ito mga kapatid. Ang sabi niya, sukat na sa gayon ang kaparusahang ito na ipinarusa ng marami upang bagkus ninyong patawarin siya at aliwin siya. Baka sa anumang paraan ay madaig ang gayon ng kanyang malabis na kalumbayan. Dito po sa kanyang sulat mga kapatid sa mga taga-Korinto, meron po siyang ipinapakiusap sa mga miyembro sa Korinto. Talasan niyo po mga kapatid ang pakikinig Sabi po ni San Pablo, sukat na sa gayon ng kaparusahang ito na ipinarusa ng marami. Meron po pala sa Korinto.
Ano ho, yung mga kapatid doon, may pinarusahan sila. Ngayon, sabi ni Pablo, sukat na yung parusang, ipinarusa ng marami. Doon sa nagkasala na yon. Ano sabi niya? Upang bagkus ninyong patawarin siya at aliwin siya. Kumbaga, inaawat na po ni Pablo yung mga taga-Korinto. Okay na yan, sapat na yung ginawa niyong parusa, nagtanda na, natuto na. Nagsisisi na yung nagkasala na yon. Sabi ni Pablo, bagkus ninyong dapat na patawarin siya at aliwin siya. Ilan po yung tinutukoy niya? Isa lang naman eh. Alagay niyo sino yung mga kapatid. Diba? Hindi naman marami tinutukoy niya na patawarin siya, aliwin siya, kasi baka sa namang paraan ay madaligang gayon ng kanyang malabis na kalumbayan. Ibig sabihin mga kapatid, yung nagkasala po sa Korinto, yung nakiapid sa asawa ng kanyang ama, yun po pala nalumbay na yun. Nagsisi na. Ngayon, nakita ni Pablo nung panahon na yun, ang mga taga-Korinto sumobra naman. Ano, yung kapatid na yun tinatakwil na nila, nilalayuan na, hindi na pinakikisamahan. Sabi ni Pablo, sukat na yung parusang ibinigay nyo roon. Dapat patawarin nyo na, aliwin nyo siya, baka siya madaig ng kanyang malabis na kalumbayan. Ano ngayon nasabi ni Pablo? Tuloy po natin ang basa mga kapatid, hanggang 8. Dahil dito'y ipinamamanig ko sa inyo na papagtibayin ninyo ang pag-ibig sa Kanya. Nawala po pala yung pag-ibig ng mga nasa Korinto, doon sa kapatid na nagkasala. Kaya ang pamanig ni Pablo, papagtibayin ninyo ang pag-ibig niyo sa Kanya. Ibig sabihin, ibalik nyo yung dati niyong pakikitungo, yung dati niyong pakikisama. Huwag namang ganyan, sobra na. Ano pa yan? Ibig sabihin ni Pablo, bakit? Ano? Ibig sabihin, overkill na po yung ginawa ng mga taga-Korinto, mga kapatid. Nung una kasi, ayaw nilang umaksyon. Hinintay pa si Pablo na umaksyon. Ano mga kapatid? Ngayon, nung namang sila binigyan ni Pablo ng alisin ninyo sa inyo ang masamang tao. Ano? Di kumilos na sila. Nung sila po'y umaksyon, sumobra naman. Yung nagkasala sa Korinto, ano? Yung nakiatpid sa asawa ng kanyang ama, nagsisi naman eh. Ibig sabihin, huminto naman sa maling ginagawa. Pero yung mga taga-Korinto, ang nangyari na wala yung pag-ibig. Kaya sabi ni Pablo, namamanig ako sa inyo na papagtibayin ninyo ang pag-ibig sa Kanya. Patawarin ninyo siya, aliwin ninyo siya, baka siya madaig ng kanyang malabis na kalumbayan. Ano po ang nangyari mga kapatid sa 10? Tatagpuan. Ang inyong pinatatawad ng anuman ay pinatatawad ko rin naman, sapagkat ang aking ipinatatawad naman, kung ako'y nagpapatawad ng anuman, ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo, upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Kaya po pala si San Pablo, siya na mismo namamanhid sa mga taga-Korinto na patawarin na yon, kasi nagsisi naman eh. Sabi ni Pablo, upang wag kaming malamangan ni Satanas. Kasi malalamangan na po tayo ni Satanas. Kasi pagka nakita mo na nagsisisi na yung kapatid sa kanyang maling nagawa, ayaw mo pa siyang patawarin, ayaw mo pa tanggapin. Ano, makukuha ng Satanas talaga yun. Pag yun yung nadaig na ng kanyang kalumbayan, na desperado na, nawala na po ng pag-asa, magpapakasama na talaga. Kaya sabi ni Pablo, nakita niyo namang nalumbay na eh. Patawarin niyo na. Ibigin niyo uli. Nakukuha niyo ba yung punto mga kapatid? Nakukuha niyo po. Yung nagkasala sa Korinto na gumawa ng pakikiapid sa asawa ng kanyang ama, yun huminto sa pagkakasala. Nagsisi. Naramdaman niya kasi mga kapatid, yung epekto ng pagkakabigay sa kanya kay Satanas. Tatandaan natin mga kapatid ganito. Sabi ni Pablo, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas, sa ikawawasak ng kanyang laman. Ang kaya pong wasakin ni Satanas yung laman. Hindi yung espiritu. Kagaya po nung nangyari kay Job. Laman po ni Job ang nasaktan ni Satanas. Nagalaw ni Satanas. Pero ang espiritu hindi pwede. Ano ho mga kapatid?
yung taga-Korinto, nakaranas siya ng pagkakabigay kay Satanas. Naramdaman niya yun kasi ganito yun mga kapatid eh. Pagka ang isang tao po, nasa poder ng Diyos, nasa kapangyarihan ng Diyos, nasa pag-iingat ng Diyos, pwede ho ba siyang galawin ni Satanas? Basa, unang Juan 5:18. Ito po ang ating mababasa sa talata, mga kapatid. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Tatapwat, ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Yun pong anak ng Diyos, nasa poder ng Diyos. Sabi ng talata, hindi siya ginagalaw ng masama. Ibig sabihin, pagka ikaw kapatid, iniingatan ka ng Diyos, nag-iingat ka rin sa sarili mo, hindi ka magagalaw ni Satanas. Ngayon, pagka ang isang lingkod ng Diyos, halimbawa, nagkasala, no, meron siyang maling ginawa, hindi siya nagsisiron. Mga kapatid, ang mangyayari, pagka po yung kapatid na yon, kagaya po nung nangyari sa Korinto, nung umpisa hindi siya nagsisisi. Ang ginawa ni Pablo, ibinigay siya kay Satanas. Yung kanyang laman nawasak. Ibig sabihin, kaya ka ng pakialaman ni Satanas dahil ikaw nawala ka sa pag-iingat ng Diyos. Para kung ganito yung mga kapatid, halimbawa tayo po, alam natin, meron tayo mga ginagawang hindi tama, mga kasalanan, hindi tayo humihingi ng tawad sa Diyos. Hindi tayo nagsisisi. Ayaw nating iwanan yung ating maling ginagawa. Pagka po dumating sa ating buhay yung nararamdaman mo na ikaw ay para bang hirap na hirap ka sa buhay mo, para bang pagod na pagod ka palagi, tapos may nangyayaring mga hindi pangkaraniwan sa buhay mo, mabibigat na problema, masakit na ulo mo, masakit na katawan mo, nagkasakit ka pa, maiisip mo, ba't kaya nangyayari sa akin ito? Baka ako'y pinababayaan ng Diyos. Nasasalahay ka na ni Satanas. Bakit? Wala na yung pag-iingat sa iyo ng Diyos. Ibig sabihin, open na. Open ka na kay Satanas, kayang-kaya ka na niyang salakayin, galawin ang iyong laman. Ngayon, yung kapatid na may pananampalataya hindi nawawala. Na-realize niya, kaya siguro nangyayari sa akin ito kasi ang Diyos ay pinabayaan ako na mapunta kay Satanas, na ako ay nagagalaw na ngayon ng demonyo. Yung kapatid na yon, pag ang ginawa niya, siya po'y humingi ng tawad sa Diyos, nanalangin, humingi ng awa, at nangako na siya hindi na uulit sa kanyang kasalanan, yung kapatid na yon, mababalik uli sa Diyos o hindi? Mababalik uli sa Diyos. Mababalik uli sa pag-iingat ng Diyos. Makakaalis uli sa kapangyarihan ni Satanas. Yan ang punto, mga kapatid. Kaya nagbibigay ang isang apostol na si Pablo ng isang tao kay Satanas para yung kanyang ibinigay hindi mapasama kundi mapabuti. Ang kailangan lang may pananampalataya yung tao. Kailangan hindi maiwawala yung pananampalataya sa Diyos. Kasi pag nawala na yung pananampalataya, doon ka na mapapahamak kasama ni Satanas. Pero kung ang pananampalataya, taglay-taglay mo, ipinakikipaglaban mo, tama, nagkasala, nagkamali, pero hindi nawala yung pananampalataya, na ibigay man kay Satanas, makakabalik uli sa Diyos yung kapatid na yun. Tama ho ba, mga kapatid? Yan ang dapat nating maintindihan. Yan ang hindi naunawaan ng ating dating tagapagturo. Tanong, bakit? Bakit po ba hindi naunawaan ng ating dating tagapagturo yung sulat ni Pablo, yung kanyang salita na pagbibigay ng isang tao kay Satanas? Ano po ba kahulugan sa Biblia, mga kapatid? Pagka ang isang tagapagturo, yung salita ni Pablo, yung sulat ni Pablo, hindi niya naunawaan. Basa, 2 Pedro 3, 15 hanggang 17. Ito po ang ating mababasa. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Nagaya rin naman ni Pablo.
Ito po ang ating mababasa. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Nagaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Si San Pablo po na apostol, sumulat po siya. No? Ngayon, ano po sabi ni San Pedro? Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Sa mga talatang ating binasa, mga kapatid, sino pong mga tao ang nagkakamali at hindi nakakaunawa sa mga sulat ni Pablo? Ang mga nagkakamali po, ang mga hindi nakakaunawa, yung mga taong masasama. Kaya yung ating dating tagapagturo, hindi po naunawaan yung sulat ni Pablo. Ano ibig sabihin? Masama siya. Tayo mga kapatid, naunawaan natin yung sulat ni Pablo, pasama ho ba tayo? Hindi. Ang hindi nakakaunawa, ang hindi nakakaintindi ng sulat ni Pablo, nung kanyang intensyon ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas, ang hindi nakakaunawa, yun po ang masama. Pero tayo mga kapatid, sa awat tulong ng Diyos, ipinaunawa ng Diyos sa atin ang bagay na ito. Kaya salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na hindi masayon. Yan po ang isang bagay na ating pinagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid. Yung hindi naunawaan ng ating dating tagapagturo, ngayon, maliwanag na maliwanag sa ating kalagitnaan. Isang bagay, mga kapatid, yan, na ibinibigay ng Diyos sa atin para wag tayong panghinaan ng kalooban. Kahit tayo sinusumpa ng ating dating tagapagturo, ginalit ang mga miyembro sa ating dating pinanggalingan para tayo wag na tayong pakisamahan, kahit po pakikipagkapwa tao ay nawala na. Huwag tayong magdamdam, mga kapatid. Huwag tayo sumama ang loob sa kanila. Dapat pa nga po maawa tayo sa kanila. Dapat pa nga po yung mga ganong mga kapatid natin doon sa ating dating pinanggalingan, ipanalangin sa Diyos. Ihingi ng awa sa Diyos na sana kung papaano po na tayo ay binuksan ng Diyos ang ating mga kaisipan. Naliwanagan natin yung aral ng Biblia, yung aral ng Diyos. Sana ganon din po ang mangyari sa ating mga dating kasama. Kung sila po'y galit sa atin, huwag tayong magagalit sa kanila. Kung sila po'y may ginagawang mali sa atin, huwag nating gagantihan ng mali ang mga maling ginagawa sa atin ng ating mga dating kasama. Sila po'y biktima lamang ng pandaraya, ng kasinungalingan ng ating dating tagapagturo. Yun po ang aking pamanhik at pakiusap sa mga kapatid. Huwag tayong makikipaglaban ng masasama na gawain laban sa ating mga dating mga kasama. Huwag nating gagantihin ng masama ng masama. Matuto po tayo, mga kapatid, na gumanti ng mabuti sa masama. Pag-ibig pa rin ang dapat nating maipadama, maipakita sa ating mga dating kasama. Tatandaan natin, mga kapatid, ang pagbibigay ng isang tao kay Satanas, yan po'y kapangyarihan at karapatan ng isang apostol, gaya po ni San Pablo. Ang kanyang motibo ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas, hindi upang ipahamak yung tao na kasama ni Satanas, kundi yung tao na yun ay para makabuti pa rin, mga kapatid. Hanggang dito po ang ating paksa sa hapon pong ito. Salamat po sa Diyos sa pagbibigay po niya ng pagkakataon na maging maliwanag po sa ating lahat ang paksa na ating pinagawa.